yun mga boss, ligpit muna natin itong mga gamit natin. So natapos na natin ma-install yung ating bagong CPT. So pwede na tayo mag-charge. Pwede na tayo mag-charge ng ating mga cellphone, yung battery ng GoPro, at saka yung maliit na Bluetooth speaker natin. So hindi na tayo mahirapan kapag ganito. Yung plano ko sana bumili ng isa pang ganito para may may extra kapag sakaling magluko ulit, meron tayong extra. At isa pa, plano ko rin bumili ng extra na controller natin, pero wag muna sa ngayon kasi mahirap pa yung natin, budget. Meron akong hinahanap dito na hindi pa natin mahanap yan, para sa kuryente. So pinalitan ko ng wire yung ating controller to battery. Pinalitan ko ng wire kasi ito pang pang kuryente to. Kaso may nakita akong isang medyo mas mahabang wire dito, mga 1 meter. Hindi pala umabot ng 1 meter yon. Siguro nasa mga, iwan ko lang. So basta wala nang problema, tapos na natin ma-install yung ating CPT. So ito yung mga natin, mga tira-tira na ginamit natin sa pagbuo ng ating battery. So meron tayo ditong tabing wire na pang single, tapos meron din tayong pang dalawahan. So meron pa nga, marami nga to, kaso lang nung mga nakaraang buwan merong nagpabuo sa atin ng battery pack, kaya yun, ginamit ko yung iba. So ito naman yung sa ilaw natin, sa ilaw na tinanggalan natin ng bulb. Ligpit na natin yan. Medyo madilim na, alas 6 na ng alas 5, malapit na mag alas 6 dito. So yan, pagkita ko lang sa inyo yung ginawa natin sa ating CPT. Pakita natin yung paano natin in-install. So dito ko siya galing sa load ng solar charge controller. Ginawan ko lang siya ng ibang wire para makakonect dito sa positive at saka negative. Tulad ng dati pa rin, walang pinagkaiba. Yung dati hindi ganito, ipit-ipit lang yon. Pero itong isa nakakonect, yung isa ipit lang. Kapag hindi namin gagamitin, tinatanggal lang namin sa ipit. Pero sa ngayon, kinonekta ko na ng diretso. At ito na. Ito na yung USB output nito na 5 volts. From 12 volts, nagiging 5 volts yung output ng ating CPT. Yun na nga. Hirap kasi pag walang ganito eh. Kaya medyo namumblema tayo nung karang araw.
mga isang linggo. Dito tayo mag-charge sa controller. Yun nga lang, ito yung pinaka problema natin sa controller na to, kasi meron nga siyang USB pero hindi natin magagamit ng sagad kasi 2.5 amps lang yan eh. Yun yung mahirap. Pero pag ito, lalong lalo na 15 watts siya, medyo mabilis siya mag-charge. Full charge na nga itong ano natin, isang battery ng ating GoPro. Yan. Nagcha-charge na siya, pero full charge na yan eh. So itong wire ng ating battery, hindi ko napansin agad, maluwag pala yung dito sa negative. Maluwag kasi ano lang din yun, parang tinali ko lang dito sa tornilyo ng ating battery. So nilinis ko lang, pero hindi ko tiningnan yung sa loob. Yan, full charge na. Naging ano na siya, green. Full charge na tong battery na to. Kanina pa kasi to, mahigit isang oras na, mga 1 hour and 30 minutes bago siya ma-full charge. So itong ano, wire natin sa controller papunta dito sa battery, pinalitan natin ng makapal din to. So ganito kasi yung ano ginagamit sa mga baterya ng motor. So ito, naalala ko pa to dati, binili ko pala ito. Bumili ako ng 1.5 metro ng ano, 8 ata to yung size ng wire. Medyo makapal siya. At yung battery din, yung sa battery din, yung galing sa BMS dito, ganun din. So medyo okay na siya. Medyo naka ano na tayo, makaluwag-luwag na tayo. So kapag bakante naman, walang gamit, kaya yun, pinailaw ko na lang yung ano natin, mga ilaw natin, para masayang natin yung kuryente. Kasi sa totoo lang mga kaibigan, itong battery natin na 4S3P, ito ay nasabi ko na sa mga nakaraang video natin. Ang battery na yan ay nasa mga estimate natin yung 18 Ah, pero hindi siya umabot ng 18 Ah kasi 5.5 Ah lang yung isa. So ibig sabihin times 3 kasi 4S3P, nasa mga 16.5 ata. Sa isang gabi mga kaibigan, mga boss, itong battery na to, kapag ilaw lang namin yung paggamitan namin, hindi siya nauubos. Kaya kinabukasan, kapag nag-charge ulit yung ating solar charge controller from galing sa panel natin papuntang controller tapos papuntang battery, mabilis ma-full charge yung ating battery kasi hindi siya nauubos. Yung estimate na magagamit ko lang dito ay siguro mas mataas na yung 50% eh. So ito ay lithium na battery, 80% pwede nating gamitin. Pag may natirang 20, so yun, mag-ano na siya, disconnect. Pero hindi natin mauubos kahit magdamag yung ilaw. Ganito ka tipid yung ating battery. At sa pag-charge ng cellphone naman, sabi ng ibang mga napanood natin sa sa Facebook o di kaya sa ibang mga channel sa YouTube, yung advice nila ay hindi daw pwede mag-charge. Pero sabi nila hindi daw pwede mag-charge ng cellphone kapag gabi.
Pero talagang aralan ko yun mga boss, na pwede pa rin pala mag-charge ng cellphone, yung mga gadgets natin, kahit gabi o kahit walang charge yung ating battery, kapag lithium yung gamit natin. Talagang itong battery na to, napakakunat. Wala talaga akong masabi sa battery na to. At yan, sa halagang 3,000 yung nagastos natin dito. May mga tira pang mga materialis. Talagang sulit na sulit. Kumpara natin doon sa una nating gamit na lead acid, na nakadalawang lead acid ako bago ako magpalit ng battery na to, bago natin in-upgrade. So yung plano ko nga sana dito dati na 4 is 6P yung plano natin na battery. Kaya lang yung nung time na yun mga kaibigan, naisip ko na pag 6P, maliit lang din naman yung ating solar charge controller, parang bitin, no? Dapat kasi sabi nila 2:1, no? Halimbawa kapag 100 watts yung ating solar panel, pwede tayong gumamit ng battery na 40 to 50 Ah. So yun yung pinag-aralan natin dati. Kaya lang naalala ko yung battery yung panel pala natin ay 30 watts lang. Tapos si battery dapat maliit lang din. So hindi ako nagsisi. Napakasulit. Yan, nag-charge na nga pala tayo ng nag-charge tayo ng ating Bluetooth speaker. Mabilis lang din to mag-charge. So itong battery na to sa loob ay 18650. So lithium din siya. Yan, wala na tayong problema. Pwede na tayong mag-charge kahit gabi. At kahit pwede natin gamitin yung ating ilaw magdamag. Walang problema kasi kinabukasan magha-harvest lang din naman yan. Wala na tayong problema. So yung gusto kong palitan sa sit-up na to is yung mga wire, pero next time na lang siguro kasi hindi pa tayo nakabili ng mga wire. Plano ko din sana itong automotive wire na galing solar papunta dito sa controller, palitan ko din yan kasi medyo matagal na yan. At itong din yan, yung wire natin galing dito papunta doon sa CR, medyo maliit kaya laging napuputol. Kunti na lang yung problema dito. So yun mga boss, hanggang dito na lang, nagkwentuhan lang tayo, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagtutok.